News. 8 minuto bago ang alas 6. Magandang hapon kay ka Annabel Tapalya. Lahat daw ng mga taga Cuenca, Batangas ay nakatutok sa atin ngayon dahil po sa ingranding handaan sa 75th birthday ni Nanay Charing Javier. Ayun, Nanay Charing Javier, binabati po kayo ng buong Javier family at Valbuena family at Tapalya family sa inyong 75th birthday. Kausapin natin si Doc Tony Leachon. Doc Tony, magandang hapon. Magandang hapon, Jerry. Sa mga nakikinig sa iyong masagumpay na programa. Wala si Tunying, ano? Humahapol, nasa biyahe, nasa traffic, Doc Tony. Doc, how to spot the knot? Paano ba natin, meron daw kayong research tungkol sa paano natin makikita at malalaman nang hindi naglalabasan ng medical records? Yung kahit na totoo man o hindi, paano natin malalaman na physically fit for the job ang isang naghahangad na maging susunod na leader ng bansa? Jerry, yan ay tinatawag nating mga risk factors. Ang risk factors para magkaroon ka ng heart condition. Number 1, yung edad ng pasyente. So, focus tayo muna doon sa edad ng pasyente. Nagulantang yung buong bansa nung mamatay si former Ambassador Roy Señeres sa edad na 68. Naalala ko, in-interview niya pa siya sa DCMM. Tama po. Dati at malakas na malakas. At nagulatan tayo mga 3 weeks ago or 4 weeks ago na namatay siya sa diabetic complications, nag-heart attack siya. Yun ay a few days bago siya umurong sa kandidatura. Tapos namatay siya. 68 years old siya. Alam mo ba, Jerry, na ang average lifespan ng Pilipino ay 70 years old? Average lifespan ay 70? Oo. Ang average lifespan ng isang Pilipino ay 70. Pag babae, 72. Pag lalaki ay 70. Okay. Ngayon, sa ating mga kandidato right now, 3 sa kanilang above 70. Ang pinakamatandang tumatakbo ay si Vice President Binay na magse-73, November 11, 1942 ang birthday. At ang pangalawa si Mayor Digong Duterte, 70. At ang pangatlo si Senator Miriam Santiago na 70. Si Secretary Marojas ay 58. At si Senator Grace po, ang edad niya ay 48. 58 so, pala, si Secretary Mar pala ay 58. 58. Yeah. Si Senator Grace po ay 48. 48 si Senator Grace po. Right. Okay. So, kaya po sinasabi to Jerry, kasi dun sa mga nabasa natin sa internet and even sa Amerika, importante kasi yung disclosure ng kanilang health eh. Kasi sa states kasi meron silang electronic medical records at saka talagang accountable sila sa nation. Like say, si Dr. Ben Carson, may prostate CA siya at 62. At si Hillary Clinton, meron siyang thrombosis na naka-warfarin rin siya. Pero, kung ano po tawag sa sakit ni Clinton? Thrombosis? Nag-thrombosis at saka nagkaroon na siya ng concussion nung matay siya. At sa kadahilan nun, na meron siyang thrombosis, naka-warfarin siya para ma-prevent siya ng stroke. Pero, Jerry, ang oldest pala naging presidente ng Pilipinas ay si Sergio Osmeña noong 1944 at age 68. Correct. At kung mananalo isa sa mga yan, mag-e-elect tayo ng isang presidente above 70. So, ibig sabihin, sa tapos ng term ni Vice President Binay, ay maaaring 79 siya. At yung iba naman, 70, mga 76. Alam naman natin ng sakit sa pag-edad ay magkakaproblema ka. Kung susunsunin natin, Jerry, mga kinamatay na mga presidente natin, si President Marcos, nagkaroon siya ng lupus na nag-renal failure. Even before na may sakit siya, even before 70. Namatay ang ating President Cory Aquino, though wala na siya sa pagka-presidente, 72 colon cancer. Pero 70 yun, Jerry. Si President FDR,
nagkaroon siya ng carotid endarterectomy, nagkaroon siya ng bara sa carotid artery. Pero nanginilbihan pa siya. Oo. At ngayon patalon-talon pa, Dr. Tony. Exactly. Ibig sabihin, kung hindi na-diagnose yun, maaaring nagka-stroke na si President FDR. So, and then si Erap naman ngayon, President Erap, 78, pero malakas pa rin. Pero dati, meron siyang problema sa pagka-arthritis. At si President GMA naman, alam naman natin ang Victoria, wala pa siyang 70, pero meron siyang back problem or cervical spine problem na nagkaroon din ng problema. Imaginin mo kung nagkasakit si President GMA during the active term niya, nakaproblema din tayo in the long run. So, sa Amerika, ang unang namatay in 1844, si William Henry Harrison, na 31 days lang sa office, namatay sa pneumonia. Habang nasa posisyon? Yes, habang nasa posisyon. So, sino nagkakaroon ng pneumonia? Yung may mga edad na mga pasyente. Predisposed kasi ang mga may edad. Alam naman natin ang pneumonia ay common sa dalawang segment ng population. Yung masyadong bata, less than 5. At yung iba naman ay pagka matanda ka above 60 na pwedeng natutulak ka sa ganitong problema. Pneumonia. Maliban pa sa napaka-prone sa pneumonia kapag ganong edad na. Yes. So, ang iba pang mga risk factors para maunawaan natin lahat ay yung tinatawag nating mas delikado din ang pagiging male over the female because mga stress kasama yan sa kanya dahil padre di pamilya. Pag naninigarilyo ang pasyente, pag pumataas ang cholesterol, kaya sinecheck ko laboratory, diabetes, kung may hypertension kayo, pag medyo mataba tayo, di nag-exercise or may family history. Ngayon, kung babasahin natin internet, nandun naman po yun. Meron hong report dati na baka daw may sakit si Vice President Binay, I think in 2013 or 2015, sinabi niya, ay, yung mga iba pa nga, sumasabay sa akin, hindi makapag-exercise. Mas matibay siya doon. Pero may report na nakita doon, I think sinabi ng PMA, willing daw silang i-check up siya. May question about lupus or diabetes. Pero wala namang conclusion regarding it. Nas internet lang naman yan. Si Mayor Digong naman, kung naalala mo, siguro mga 3 weeks or 1 month ago, dito mismo. Tsaka dito rin mismo sa ikaw na ba? Ay may sinabi siyang mga naging sakit niya. Burger's disease, isa siyang sakit pag naninigarilyo ka na nagbabara yung ugat. Ano po tawag, Doc? Burger? May kinalaman mo ba sa hamburger 'yan? Hindi naman, Jerry. Yun yung BUERGERS, isa siyang sakit sa ugat na nagbabara. Dahil sa paninigarilyo. Sa nicotine o sa paninigarilyo. Meron din daw siyang high blood. Meron din daw siyang Barrett's esophagus. Yung parang nagkakaroon ng acidity. At meron din siya na aksidente daw sa motorsiklo na nagkukos ng kanyang back problems din. Yun naman diniklara niya at saka nasa periodiko naman yun. Yung huli naman, si Senator Miriam Santiago, I think it's an open book. Alam naman natin ni stage 4 cancer siya. At hindi naman niya kinakaila yun. At edad 70 siya. Walang report ko kay Senator Mar. Wala ring report na sakit ko kay Senator Grace po. At parehong bata pa yung dalawa. Parehong below 70 years old. Kaya ang propensity to develop heart problem po ay hindi ho ganong kasing taas kumpara ho dun sa mga pasyente natin or mga kumakandidato. Ang hirap problem ng Jerry, pag 70 ka kasi, 24/7 ang pagtatrabaho bilang presidente. At saka yung added stress and rigors din ng pagiging presidente, hindi mo makukumpara yan. Ngayon, pag mag-clear ka nga pala ng mga pasyente sa opisina, para let's say sa work, ultimong janitor nga, kailangan mo ng medical certificate Di ba? Sa mga CEO, sa mga importanteng job natin. Tama. I think even sa DCMM, hindi lang yan, kailangan natin. Meron kami ditong annual medical check-up. Correct. Kasi napaka-importante kasi niyan tungkol yung kalusugan, yung academic record, at saka minsan hinihingan ka pa ng NBI clearance Sa Pilipinas,
makikita mo running for public office kahit meron kang kaso, kahit may medical problem ka, hindi ka hinihingan, Jerry, ng ng medical clearance. Samantalang ordinary empleyado, hindi matatanggap yan kung wala kang medical clearance or meron ka man lang clearance also sa police or sa NBI. Requirement yan. Dahil sa requirement sa saligang batas na hindi naman nire-require yan Pero sa Amerika, dinedeclare yan kasi ang kanilang tradisyon at kultura dapat meron kang transparency. Kasi sa kanila ho ba talaga, Dr. Tony, sa Amerika ho ba talagang kusa na nila nilalabas o anytime pwedeng tingnan sa record ng ospital o ng doktor yung record ng isang kumakandidato? Required sila, Jerry, na sabihin yon kasi accountable sila Pangalawa, yung records kasi sa Amerika kasi nakukuha mo na yan kasi electronic records yan Sa atin, so, hindi mo pwedeng, sa atin hindi ganon. Wala ho ba tayong pwedeng mapagkunan na electronically ng mga records ng mga presidentiables na ito? Jerry, kasi bound ka with the confidentiality agreement Meron kasing pag doctor-patient relationship, hindi mo pwedeng i-declare yan unless otherwise meron kang consent coming from the patient. So yun din ang sinasabi ni Senator Miriam Santiago, talaga namang totoo yun. Talagang unless otherwise merong nakalagay sa COMELEC o sa saligang batas na nire-require mo whether that particular candidate is capable physically, mentally, or heart-wise na kaya niya yung recourse of the campaign period or during the course of the office. Okay, so dahil sa wala tayong makuhang medical records at ayaw nilang maglabas ng mga medical records, bali ang titingnan lang natin, Dr. Tony, ay yung mga risk factors dahil nga sa kanilang edad. Correct, Jerry. Ang tinitingnan ko dyan sa mga pasyente, aside from ng old medical records, ang medical records na sinasabi ko, nakuha ko sana, yung mga dineklara nila na nasa internet na nakapublish na sa pahayagan. At number 2, ibabagay mo rin doon sa mga nakikita mong pasyente na pangkaraniwan. Huwag lang natin isipin sila running for public office kasi yung kanilang mga katangian nakikita rin sa mga ordinaryong pasyente. So therefore, na-declare mo rin yan kung ano magiging future nila. Kasi ito namang mga sakit ito, hindi naman unique sa isang pasyente. Ito'y common sa ibang mga pasyente rin. Oo. Ito tanong ni Carl Balita, can PMA or PCP appeal to the presidentiables in the spirit of transparency to submit the medical examinations? Pwede tayo mag-appeal kasi I think lagi naman tinatanong yan sa mga kandidato during siguro sa debate, pwedeng itanong yan kung sila ba'y willing na isurrender ang kanilang medical files. Kasi ang health kasi nila accrues to the health of the nation. Yung health ng kandidato o ng future leader natin, doon nakasalalay kasi ang magiging health ng nation. Imagine mo kung katulad ni William Henry Harrison, wala pang 1 month na namatay sa office. Yan laking problema niyan. So nangangahulugan yung vice president choice pala natin, napaka-importante kung sakali man one of the candidates magkakasakit or mamamatay. So, pwedeng mag-request ang PMA or PCP or any medical organization, pero pwedeng hindi rin sundin sila ng mga kandidato kasi hindi sila mandato by law. Pero kapag hindi nila susundin yun, ang lilitaw nun, Dr. Tony, meron silang inililihim sa mga botanteng nililigawan nila. Tama yan, Jerry. Kasi dapat din accountable din sila at saka DOE to the public na malaman din ang status ng kanilang kondisyon. Kasi kung may mangyari sa kanila, the country will be in chaos. Imaginein mo yon. Okay. Sige, so Dr. Tony, tingnan natin kung ano magiging tugon dyan ng mga presidential candidates, lalo na nitong tatlong tinukoy ninyo na nasa 70 na. At syempre, sa ating mga kababayan na i-consider sa kanilang pagpili at isama sa kanilang mga criteria yung mga binanggit ninyo tungkol sa edad at sa kalagayan ng kalusugan. Tama, Jerry. Ito naman ay naisip ko lang dahil sa pagkamatay ni former Ambassador Roy Silleres. Kung siya napili, di nagkaroon tayo ng problema.
At hindi lang ito hinihingi yung being accountable and transparent. Hinihingi rin to sa isa sa malaking country sa buong mundo, ang Amerika, na magkakaroon din ng election this year. Opo. Dr. D, salamat sa mga impormasyon, sa mga input. Magandang gabi po. Magandang gabi, Jerry, at salamat sa pag-imbita mo. Salamat po. Si Doc Tony Leachon, President ng UST Medical Alumni Association, at nasa ano rin siya, nasa board din ngayon. Nasa board ng PhilHealth.